Pinutakte ng mga tanong si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya sa pagharap niya sa budget hearing sa Kongreso. Na-question ang pagsasapribado sa LRT at ang balak na pagsailalim ng MRT sa kontrol ng gobyerno. May report si Tina Panganiban Perez. Umpisa pa lang ng tanungan sa budget briefing ng DOTC ay pinutakte na ng mga tanong si Secretary Joseph Emilio Abaya. Issue sa LRT at MRT ang tinutukan ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Ang MRT, Mr. Secretary, dismal ang performance, gustong i-take over ng gobyerno para maging efficient ang MRT. Gusto nating i-government controlled. Ito namang LRT, kumikita pala ito eh. So, bakit natin i-privatize? Sa MRT 3, talagang napilitan na kaming pumasok dito dahil nagpapabaya na po yung private owner. But our end goal ay katulad din sana sa LRT 1 na i-privatize ang operations and maintenance pero ang ownership ay mananatili sa ating pamahalaan. Mas epesyente magpatakbo ang pribadong sektor. Pinabulaanan ni Abaya ang balitang ang bagong LRT concessionaire na Light Rail Manila Corporation ay may sovereign guarantee na 7.5 billion pesos. Ang sovereign guarantee ay karaniwang binibigay sa mga kumpanyang namumuhunan sa Pilipinas, lalo na kung sa pampublikong sektor. Sakaling malugi sila, may garantiya ang gobyernong babayaran ang utang nila. Pero nasa concession agreement daw ng LRMC na gobyerno ang bibili ng 100 bagon at magpapagawa ng mga structural defect. LRMC rin na magtatayo ng common station ng LRT1 at MRT3 sa Trinoma sa North Avenue, Quezon City para di na bumaba pa ng estasyon ng mga pasahero o maglakad ng malayo makalipat lang sa MRT o LRT. Pero hindi pa ito maumpisahan dahil koneksyon ng katabing mall na SM North EDSA. Ayon sa SM, sa kanila unang inaward ang pagpapatayo ng LRT-MRT common station. Ang deadline ng Trinoma is 24 months. Ang deadline ng SM is 18 months. So mas maiksi ang deadline ng SM. Tama po? Tama po. Yes. So 6 months is half a year of traffic, additional traffic. Pag dito sa SM, magtatagpo yung MRT7, yung LRT1, ang MRT3, magtatagpo sila doon. Wala nang lalakarin ang taong bayan. Pero dahil nilipat nyo sa Trinoma, ang magtatagpo lang LRT1 at MRT3. Mas mabilis mai-construct yung nasa Trinoma kesa SM. Ganon din po, nasa gilid po yung station ng Trinoma, samantala yung sa SM ay sa gitna ng EDSA. One of the reasons din po kung bakit kinonsider yung Trinoma, not only dahil mas mura po siya, kundi kung tingnan po natin yung development ng Quezon City, ang center of gravity ng development ng Quezon City ay yung Quezon City Central Business District. Kung karamihan ng government offices ay nandyan po sa Central Business District, dyan ang pupuntahan ng tao, then mas malayo po yung SM kesa dun sa Trinoma. Aabot sa 45 billion pesos ang hinihinging budget ng DOTC sa 2016. Mas maliit kaysa 2015 budget nitong 54.5 billion pesos sa kabila ng kanilang pag-takeover ng MRT operation sa susunod na taon. Kumonti raw kasi ang mga proyekto nila. Tina Panganiban Perez, GMA News.